buhay magpakailan magpaman. Hallelujah. Makaraan ang araw ng pamaminga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Noong time na yun kasi may shortage ng pangalan, kaya lahat ng babae puro Maria ang pangalan. Bigla lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikat kayo, tingnan niyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanya mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga sila umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanila, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Can you say amen? Amen. Pinagdiriwan natin yung araw ng pagkabuhay na maguli. Ito yung pinaka-importanteng parte nitong istorya. Sapagkat ang Panginoon, hindi siya bumaba sa lupa para mamatay lang. Sapagkat walang silbi yung kamatayan. Pero ang pinaka-climax ng istorya ay yung pagkabuhay na maguli. Walang halaga yung pagpapakasakit ng Panginoon. Walang halaga yung krus. Walang halaga yung kamatayan kung hindi siya nabuhay na maguli. Sapagkat kung hindi siya nabuhay na maguli, lalabas siya na isang scam. Lalabas siya na isang bulaan na propeta. Lalabas siya na isang ano yung word na gusto kong hanapin sa English? Anong word yun? Yung hindi totoo, yung nanloloko, yung artist ang tagla? Con artist. Na napaniwala niya maraming tao na siya ay anak ng Diyos, na siya ay ang Panginoon, na siya yung Mesyas, maraming naniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, hanggang sa Kanyang kamatayan, naroon ng pag-asa. Kung hindi siya nabuhay na maguli, lalabas siya na con artist, lalabas siya na bulaang propeta, lalabas siya na nagpapanggap, baliwala lahat yung istorya. Pero dahil siya ay nabuhay na maguli, naging makatotohanan, naging merong significance yung pagpapakasakit sa krus. Merong significance, may halaga yung kanyang kamatayan sa krus. At may halaga ang lahat ng kanyang pangangaral. Merong halaga, importante, yung kanyang aral tungkol sa kaligtasan, yung magandang balita, lahat ng pinagagawa niya rito sa lupa, lahat ng ipinapangaral niya, nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng significance. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Panginoon, ito ay talagang ayon doon sa dakilang plano ng Diyos. Na doon pa lang sa umpisa, sa Genesis, binabasa natin, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero doon sa John chapter 1, lumalabas na ang ating Panginoong Kristo pala ang dahilan kung bakit nilikha ang lahat ng bagay. Kapag kung wala ang Panginoong Kristo, hindi nilikhain ang mundo, hindi nilikhain ang sansinukob, sapagkat parang kanino yung sansinukob. Sapagkat ang Diyos hindi nangangailangan ng anumang bagay. Hindi siya nangangailangan ng liwanag, sapagkat siya ay Espiritu. Hindi siya nangangailangan ng daigdig sapagkat siya ay Espiritu. Wala siyang pangangailangan eh. So kung wala ang Panginoong Kristo sa plano ng Diyos, wala ang sansinukob. Sapagkat hindi kailangan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit anong bagay niya kailangan. Ang meron lang ay kadiliman. Kadiliman lang ang meron eh. Bakit? Pagkat sa umpisa, ang meron lang Diyos at kadiliman.
Bakit po ma-associate ang kadiliman sa Diyos? Sapagkat, kaya merong liwanag, sapagkat lilikhain ang Panginoong Jesucristo, lilikhain ang tao. Ang tao na kailangan ng liwanag eh. Kaya sinabi sa Genesis chapter 1, let there be light, bakit nagkaroon ng ilaw para sa atin? Sapagkat kung ang Diyos na lang naririto, hindi siya nangangailangan ng liwanag. Ibig sabihin ang meron lang, kung wala ang plano sa ating Panginoong Jesucristo, talaga ang meron lang yung Diyos, yung dakilang space, and then the total darkness. Intindihan nyo? Kasi naka-program yung mind natin pag sinabing darkness sa demonyo darkness sa Satan nila. Ang Diyos, sa Kanya lang galing yung darkness, sa Kanya siya yung, sapagat ang espasyo ay walang hanggan. I-imagine nyo, wala yung bituin, wala yung mga araw, wala yung planeta, yung espasyo na yan, yung space na yan, wala kang makikita. Ang makikita mo total darkness. Pero sapagat ang dakilang plano ng Diyos talaga ay likhain ang Panginoong Jesucristo talaga doon sa umpisa, sa pasimula, ang Berbo, at ang Berbo ay kasama ng Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, hindi natin alam kung saan yung umpisa. Kung ito yung umpisa, sapagkat walang hanggan ng Diyos, at kung ito lalagyan natin ng umpisa, dito pa lang sa umpisa, nasa isip na ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Nasa isip niya na yun. Kaya, in the beginning was the Word. Ano sabihin ng Word? Konsepto. Idea. Talk. Nasa isip niya na. Parang yun. Ano nasa isip niyo? Meron iba sa inyo, wala yung isip dito. Baka kung saan-saan. Di ba? Yun yung thought eh. Pero sa Diyos, sa umpisa pa lang, nasa isip niya na kagad ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang lahat ng bagay na nalikha ay nalikha sa pamamagitan ni Kristo. Turn to our hands to our God. At nagbigay na ng hint, nagbigay na ng clue, sa panahon pa lang ng lumatipan, nagbigay na ng clue na darating ang time, na darating ang Kristo, darating ang anak ng Diyos. Maging si David na walang kamalay-malay na siya isang song composer. Gumagawa na ng kanta si David eh. Pero sapagkat siya ay kinakasihan ng Espiritu, hindi niya namamalayan na yung mga lyrics ng kanyang kanta ay hula pala yun tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi niya to sa kanta niya to sa Psalms 91 na siya'y magbibili ng anghel para mangalaga sa iyo, para ikaw ay hindi matisod sa bato, kaano man bato, yung hula pala na yun ay para sa ating Panginoong Jesucristo. At yung mismo yung isinight ni Satan, nung tinitempt niya, tinutukso niya ang Panginoong Jesucristo doon sa ilang, na sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpakatihulog ka nga, sapagkat nasusulat, magbibili siya ng anghel na magliligtas sa iyo. Saan ang galing yun? Doon sa Salmo 91, kay sinulat ni David na wala siyang malay, yung lyrics pala ng kanta niya, ito pala ay isang hula tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin doon pala sa umpisa, nakaplano na. Kaya nung nadudong na siya, nakapako doon sa krus, anong sabi niya? Bago niya sinabi na, sa iyong mga kamay na tagubilin ko ang aking espiritu, anong sabi niya? Naganap na. It's over. It's done. Ano sa English nung ginamit na word? It's done. It's over. Or parang naganap na. It's finished. Naganap na eh. Ano yung sinasabi na naganap na? Yung hula. Naganap na yung plano. Naganap na yung great mystery. Diba? Great is the mystery of godliness that God manifested in the flesh. Anong version, Bishop Romy? 1 Timothy 3:16. For great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh, so, or seen by angels. Bakit sinabing seen by angels? Sapagkat hindi nakikita ng anghel ang Diyos.
Oo, bakit? Espiritu yung Diyos eh. So merong anghel, ginawa ng Diyos, pero hindi nila nakikita yung Diyos sapagkat Espiritu, nakapwa nila Espiritu. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, doon na sinabi na talagang dakila yung kabanalan, yung misteryo ng kabanalan, sapagkat for the first time, nakita ng mga anghel ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Kaya sabi, seen by angels. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, hindi siya yung Diyos anak na nagkatawang tao. Hindi siya yung Diyos anak na nagkatawang tao. Hindi siya yung nag-iisang Diyos na hindi nakikita. Diyos na Espiritu. Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Itong nag-iisang Diyos na ito, na Espiritu na hindi nakikita nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po the first time, nakita ng anghel ang Diyos. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy 3:16. Yun ang kadakila ang misteryo ng kabanalan. At siya ay namuhay kasama natin. Bakit kailangan niya mamuhay na kasama natin? Para maranasan niya maging tao. Dapagat ang Diyos, maaaring hindi niya nararamdaman yung mga pain natin bilang tao, broken-hearted. For example, napatingin lang ako sa'yo, baka magreklamo ka na naman. Hindi niya nararamdaman yun eh. Hindi niya nararamdaman yung sakit ng pagtataksil. Hindi niya nararamdaman ang sakit ng katawan, sobrang pagod. Hindi niya nararamdaman lahat ng sakit natin sapagkat hindi siya tao. Pero nung siya'y nagkatawang tao, naramdaman niya lahat yan. Naramdaman niya ang sakit ng katawan. Naramdaman niya ang pagod, naramdaman niya ang gutom, naramdaman niya ang pagkauhaw, naramdaman niya ang pagtataksil, naramdaman niya ang pagkakanulo ng tao, naramdaman niya na kung hindi ka pinahalagahan ng tao, lahat yun naramdaman niya. At mula doon sa tagpo na yun, mas lalo niyang naunawaan yung kalagayan nating mga tao. Kaya siya ngayon yung daan, siya yung sa pamamagitan niya tayo makapunta sa Ama. Bakit? Siya lang yung nakakaunawa sa atin sapagkat siya ay naging tao na katulad natin. Kadakila ang Panginoon sa lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay hindi sa mga tao na deserving. Kaya ko magpakamatay para sa asawa ko, para sa anak ko, sapagkat mahal na mahal ko yan. Pero hindi ko kaya magpakamatay sa mga tao wala namang silbi sa akin. Hindi ko naman kaano-ano, hindi ko naman kilala. Maaring kaaway ko pa, maaring sinisiraan pa ako, maaring kriminal, maaring masamang tao. Hindi ko kaya magpakamatay para sa mga tao na yon. Pero ang Panginoon, ito ang ginawa niya sapagkat siya ay namatay para sa ating mga kasalanan noong mga panahon na tayo ay magsasama pa. Hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Pero gano'n kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! At siya ay namatay sa krus para mahinto na yung pag-aalay ng mga hayop sapagkat ginawa ng batas na ng Diyos na para mapatawad ang kasalanan ng tao kailangan mag-alay ng mga hayop taon-taon. Hindi mo na pwedeng baliin yun. Bakit? Diyos ang naglagay ng batas na yun sa Israel. Mag-alay kayo ng mga hayop taon-taon para mapatawad ang inyong kasalanan. Kaya ang ginawa para ay masunod yung batas and at the same time matigil yung paghahain ng hayop, ginawa yung mismong anak ng Diyos ang ginawang hain. Para once and for all, hindi na taon-taon mag-aalay ng hayop. Sapat na ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sapat na yun para ang tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah! Ganun mga pangyarihan. Pag-ibig ng Diyos. Maging sa kanyang kamatayan. Yung kamatayan niya ay nagbigay ng buhay. Bakit? Kung siya'y namatay, the moment na tawag doon, napatid ang kanyang hininga, nalagutan ng kanyang hininga. Ang sabi, nagkaroon ng lindol, dakilang lindol. At yung kurtina doon sa templo na nagtatakip doon sa altar na kung saan nandun sa likod yung Ark of the Covenant na nagre-represent ng habag ng Diyos sapagkat mayroong
Doon sa Ark of the Covenant, meron doong mercy seat na tinatawag, upuan ng habag, kung saan doon winiwisik yung dugo ng mga hayop na inihain doon sa upuan ng habag. Para yung mercy ng Diyos, yung habag ng Diyos, mawisikan ng dugo para mapatawad ng kasalanan ng mga tao. Nandun doon nakatago sa likod ng kortina. Ibig sabihin, yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, nakatago sa kortina. Pero nung namatay ang Panginoong Jesucristo dahil sa dakilang nandun, naputol yung kortina na yun. Nang ibig sabihin yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, kumawala, palabas, na ang biyaya ng Diyos ay para sa kanina, para sa sinuman, kasasampalataya. Yun ang istorya. Yun yung istorya ng binabasa natin sa bagong tipan. Yun ang istorya ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang magandang balita. Na sabi nung siya'y namatay, kasama doon sa pagkawasak ng pagkahapak ng kortina, may mga tao na bumangon mula doon sa libingan. Bumangon, literal, bumangon sa mga libingan. Nagulat sa mga tao, oh, tatay ko to, bakit ito, bakit nandito? Oh, kuya ko to, bakit nandito, buhay? Sapagkat yung pagkamatayan ng Panginoon, nagbigay ng buhay sa mga tao. Yun ang plano. Yung kamatayan ng Panginoon, magbibigay ng buhay sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At nabuhay siya ng maguli. Nagpapakita na ang lahat ng sinabi niya at lahat ng ipinangako niya, ito ay mangyayari sapagkat siya ay nabuhay ng maguli. At siya hindi na mamamatay sapagkat siya ay glorified body na. Never once lang siya namatay. Kaya nung nakita siya ni John of Patmos, natakot si John of Patmos sapagkat yung tinig nung nilalang na doon sa kalagitnaan ng 7 candlesticks, ang kanyang salita, ang kanyang tinig ay napakalakas na parang tunog ng mga umaagos ng dakilang tubig. The sound of many waters. Nakakapangilabot na pangitain. At dahil sa kanyang takot, siya ay napaluhod at talagang nanginginig siya. Nakita niya yung nagsasalita doon. Pero ang sabi nung Revelation, sinabi sa kanya, huwag kang matakot. One, ako ang una. Ako ang wakas. Ako ang pasimula. Ako ang wakas. I am the Alpha and Omega. Namatay ako, pero narito, ako ay buhay. At buhay, magpakailangan. Hindi ko siya namamatay. Kapag minsan na siya namamatay para sa akin. At yung dugo na binuhos doon sa Kalbaryo, sapat-sapat yun. Sapat-sapat yun. Ganong man katindi ang kasalanan, sapat-sapat yun. Hindi na kailangan nagdagan pa ng kung ano-ano pa. Sapat-sapat yun. Yun na yun, sapat na yun. Sapagkat yung dugo na yun, yun ang kapalit ng dugo ng mga hayop. Yung mercy seat na yun, yun ang dugo ng Panginoong Jesucristo, yun na ang nawisik doon sa mercy seat. At dahil siya yung dakilang anak ng Diyos, doon nag-umpisa ang kalayahan ng tao mula sa mga kasalanan. Say amen? At ang kanyang pagkabuhay na magulit, ito ay para sa atin, para bigyan tayo ng pag-asa. Na sa buhay natin, tandaan nyo ito, ang buhay natin, ito ay infinite game. Laro, infinite. Ang sabi ng infinite, walang hanggang itong game na ito. Ibig sabihin, darating yung time, or meron talagang time sa buhay natin, matatalo tayo. Magpipail tayo. Malulugi tayo. Babagsak tayo. Hindi maiwasan yun. Kasama sa buhay yun. Infinite yung game. Pero merong time na tayo ay mananalo. Tayo ay magwawagi. Tayo ay makakaranas ng kasaganahan. Ganun ang buhay. Infinite. Dati naman uli. Babagsak ka na naman uli. Setback na naman uli. Malulugi ka naman uli. Masasaktan ka uli. Then meron time na aangat ka uli. Aasenso ka uli. Ganun ang buhay. Huwag kang magtaka bakit nalugi ang negosyo mo. Huwag kang magtaka bakit nasaktan ng gusto ang iyong puso. Ganun ang buhay. Katulad sa laro, kung nanonood kayo ng volleyball, hindi man takot-takot nananalo ang Lasal, bisa nananalo ang NU, bisa nananalo ang UP, bisa nananalo ang Ateneo. Hindi pwedeng laging isang team lang ang mananalo. Ganun din sa buhay natin. Huwag kayong umasa na lagi tayong panalo. Isang mas marami ang talo.
Paghandaan natin yun. Pero doon sa mga pagkatalo natin, doon sa mga pagkabigo natin, maging inspirasyon natin itong resurrection ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na gaano kalalim ang napuntahan mo doon sa buhay mo, mayroong pagbago ng muli. Muli kang ibabago ng Diyos. Muli kang itatayo ng Diyos. Bibigyan ka ng bagong pag-asa. Lalo kang palalakasin. Hallelujah. Ayaw kayo mahinaan ng loob. Ganun lang ang buhay. Ihanda niyo yung sarili sa mga pain, sa mga failures. Pero ihanda niyo rin ang buhay niyo doon sa mga success, doon sa mga blessings. Both ways. Both things. Ihanda niyo. Sapagkat yun yung pinaka-definition ng buhay. Yun ang spice ng buhay. Doon nagiging masaya ang buhay, nagiging exciting ang buhay. Sapagkat mayroong sakit, mayroong ginawa, may hirap, mayroong saya, may gutom, mayroong sobra-sobra pagkain. Ganun ang buhay, masarap ang buhay. Sapagkat hindi mo alam kung anong darating. Pero ang importante, ikaw ay nagpapatuloy. Alam mo, inaasahan mo, handa ka sa mga pagsubok sapagkat alam mo kasama ang pagsubok. And then handa ka rin na marating ang tagumpay. Pag dumating ang tagumpay, huwag kang mag-sorry. Sorry, naging matagumpay ako. Hindi, walang apology. Kung nagtagumpay ka, pinagpala ka ng Diyos. Magdiwang ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Glory to you, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa nagpapaksangit mo doon sa krus. Salamat o Diyos sa iyong pagpapala sa lahat ng iyong provision. Salamat Lord sa pag-iingat mo. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Hallelujah. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Dadako tayo sa ating Santa Cena. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him